Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay muli po nating gawa ng reaction. Ito si Kuya Jonathan. Nito nakaraang araw nga lang guys, ay pumunta itong sila Kuya Jonathan dito kay Laka Business. At kasama nga niya po dito yung may-ari ng inuupahan niyang bahay na si Ate Jenny. At kasama din niya itong kanyang kaibigan na si Ate Myra. Ito si Ate Myra guys ay yung babae na dating isinolo vlog nito si Kuya Jonathan. Na ang banggit niya ay ito yung babaeng nagpapatibok sa kanyang puso. At nung labasin nga po ito ni Ka-Business para i-entertain ito mga ito, ay nagkaroon pa dito ng tuksuhan tungkol dito kay Kuya Jonathan at dito kay Ate Myra. At dito nga po ay binigyan ng pagkakataon ni Ka-Business na masabi ng harap-harapan nito si Kuya Jonathan dito kay Ate Myra yung kanyang nararamdaman. Kaya lang, ang sagot dito ni Ate Myra ay hanggang kaibigan lang sila ni Kuya Jonathan. Kaya nagkabiroan dito na bigo na naman. Kumbaga bigo na naman ito si Kuya Jonathan. At dito ay biglang napansin ni Ka-Business na ito si Kuya Jonathan ay naluha. At nung tanongin nito ni Ka-Business kung bakit ito naluha, kaya sabi ni Kuya Jonathan ay lagi naman siyang bigo. Alam nyo guys, ito yung malaking problema nito si Kuya Jonathan. Yung lagi niyang idinadown yung kanyang sarili. Nahalip na i-build up niya yung kanyang sarili, ay mas lalo pa niyang minamaliit. Lagi niyang sinasabi na wala kasi siyang pinag-aralan. Tatanga-tanga siya, bobo siya. Kumbaga, yun yung pagkakakilala niya sa sarili niya. Yun yung malaking problema nito. Dahil papaano mo mapapaunlad ang sarili mo? Kung ang tingin mo sa sarili mo ay hanggang dyan ka na lang. Kaya nga sabi dito ni Ate Myra, ay makalin muna nitong si Kuya Jonathan ang kanyang sarili bago siya magmahal ng ibang tao. Tama yan, tinura na yan ni Ate Myra. Na dapat ay una munang mahalin itong si Kuya Jonathan yung kanyang sarili bago siya magmahal ng ibang tao. Dahil nakikita naman natin guys na ito si Kuya Jonathan ay wala halos pagmamahal sa kanyang sarili. Pinababayaan niya yung sarili niya.
Kahit halimbawa na nasa kalinisan sa kanyang sarili o sa kanilang mag-ina, pinababayaan na niya. Minsan umaabot 1 buwan bago siya maligo. O minsan niya sinasabi niya na kung hindi siya makakaramdam ng init sa kanyang katawan ay hindi siya liligo. Na kahit alam na niya na siya'y iniiwasan na ng maraming tao dahil alam niya siya'y mabaho, hindi pa rin siya liligo hanggat hindi niya gusto. Tapos ganun din itong pag-aasikaso niya dito kay Nanay Marita. Kung hindi sasabihin ni Nanay Marita na siya maliligo, hindi siya liliguan ito si Kuya Jonathan. At ang isa pang problema dito ay Kuya Jonathan ay wala siyang pangarap. Wala siyang pangarap na may angat man lang kahit kaunti yung kanilang buhay. Para bang kontento na siya kung ano yung buhay na kinasanayan nila. Yung bang tipong hindi man lang siya marunong mangarap na makaalis man lang sa ganong estado ng buhay. O alam natin guys na ito si Kuya Jonathan ay may something. Pero alam din naman natin guys na hindi nagkulang ng pangaral dito sila ka-business. Lagi nila itong pinapangaralan, laging pinapaunawa nila ka-business dito kay Kuya Jonathan na huwag siyang manatili sa ganong klase ng pamumuhay. Tapos ang isa pang problema dito guys ay yung katangian nilang mag-ina na pabago-bago ng pag-iisip. Ngayon ay gusto, bukas ay hindi. Katulad na lang halimbawa nung ini-offer ni ka-business na dalhin itong si Nanay Marita sa Home for the Aged. Pumayag na si Nanay Marita, pumayag na rin ito si Kuya Jonathan. Pero ngayon nga po, ngayong punta nila dito kay Laka-Business, nung tanungin nila ka-business, yung patungkol dun sa plano, na dadalhin nga po ito si Nanay Marita sa Home for the Aged, ay umaayaw na ito sila Kuya Jonathan. At nagbago daw ang isip nito si Nanay Marita. At ayaw na daw ni Nanay Marita na dalhin siya doon sa Home for the Aged. Kaya dito yung nagkaroon ng katanungan ito si Mrs. Ka-Business. Na baka ikaw naman Kuya Jonathan ang aayaw. At dito lumabas yung katotohanan. Na mismong siya ay aayaw nga niya. Na itong si Nanay Marita ay madala pa doon sa Home for the Aged. Dahil ang plano din nito sila Mr. and Mrs. Ka-Business ay kasama ito si Kuya Jonathan na dadalhin doon sa Home for the Aged. Dahil itong mga ito nga po ay homeless. At dahil yung Home for the Aged ay proyekto ng gobyerno, ay may karapatan ito mag-ina na ito na pakinabangan yung programa ng gobyerno na yon. Kaya lang, ang sabi nga nito si Kuya Jonathan, ay baka hindi sila maging masaya doon. Dahil ang nakasanayan nilang buhay ay yung buhay nila dito sa kanilang lugar o doon sa lugar niyang kinalakan. Na pagdating ng umaga ay naroon na sila sa tabing kalsada at namamalimos. Yun yung nakasanayan nila at doon sila masaya. Kaya sabi nga ni ka-business ay nandiyan ka na naman sa sinasabi mong kinasanayan mo. Na alam mo naman na yung kinasanayan mo ay mali. Bakit hindi mo kaya na yung nakasanayan mo ay iwan mo at dito ka sa magandang oportunidad? Katulad na lang halimbawa, nung dalhin nga nila ka-business itong mag-inang ito dito sa malapit sa kanila. Napakaganda na ng buhay ng mga ito. Sabi ko nga, mas maganda ang buhay na mag-inang ito dito kay Laka-Business kumpara kung dadalhin itong mga ito sa Home for the Aged. Dahil dito, nakakasama-sama si Kuya Jonathan sa pagmimisyon. Kumbaga, nalilibang niya yung kanyang sarili.
Tapos si Nanay Marita ay naaalagaan na maayos dito. Naaasikaso siya ng mga EMS. Alam naman natin na hindi pinababayaan ng mga EMS itong si Nanay Marita. Mula sa kalinisan, sa pagkain, at sa marami pang bagay na kailangan nito si Nanay Marita. Inaasikaso yan ng mga EMS. Pero sa kabila ng pag-asikaso ng mga EMS dito kay Nanay Marita, ay sila pa yung nasabihan ni Kuya Jonathan ng mga plastic. At ito si Nanay Marita ay madalas ding magalit dito sa mga EMS. Na minsan nga ay halos ayaw magpalapit nito si Nanay Marita dito sa mga EMS. Lalo na nga pag nakikita nito si Nanay Marita na itong mga EMS ay lumalapit kay Nanay Gina. Nagagalit itong si Nanay Marita dahil ayaw niya na yung mga EMS ay lalapit kay Nanay Gina. Ganito kahirap pakisamahan ang mag-inang ito. Pero sa kabila ng lahat ng yan, sa kabila ng lahat ng hirap na pakisamahan ang mag-inang ito, ay pilit itong inunawa nila ka-business. At ganoon na rin ang mga kagwang at ang mga EMS. Pilit silang pinakisamahan ng maayos, inunawa, dahil alam na mga ito yung kalagayan nila Nanay Marita at Kuya Jonathan. Lalo na nga yung kalagayan ng kanilang mentalidad. Kaya yung pag-unawa nila ay lubos-lubos nilang pinalawak para sa mag-inang ito. Tapos yun nga, bumalik sila Kuya Jonathan doon sa lugar na sinasabi niyang kinasanayan niya. At pagdating doon, ay ito, naramdaman nila yung consequence ng ginawa nila. Sobra sila naghirap. Halos wala silang makain. Kung walang bigay sila ka-business, wala halos silang kakainin. Tapos si Nanay Marita, hindi na naman nalilinis araw-araw. At ang banggit nga ni Kuya Jonathan, ay minsan ay may isang buwan din itong hindi naliligo. Kahit na gusto niyang paliguan, ay ayaw naman daw magpaligo nito si Nanay Marita. Pag naiinitan na lang daw ito, saka ito nagpapaligo. At may isa pa nga daw pangyayari na ito si Nanay Marita ay nawala ng malay tao dahil sa matinding pagtatalo nila nito si Kuya Jonathan. Kumbaga dito nila muli naranasan yung hirap ng buhay. Na nung nandito sila kay Laka Business ay hindi na nila nararanasan. Ngayon, kaya naman sila pumunta dito kay Laka Business kasama nga ito si Ate Jenny na may-ari nung inuupahang bahay nito sila Kuya Jonathan. At ito nga si Myra na may-ari ng dating inuupahan naman nito sila Kuya Jonathan. Ay dahil may concern itong sila Ate Jenny. Dahil yung mga kapitbahay nga daw nito si Kuya Jonathan doon sa inuupahan nila ay nagre-reklamo na. Dahil sa ingay ni Nanay Marita at dahil sa baho ng kanilang inuupahan. Kumbaga, yung mga dating reklamo kay Kuya Jonathan doon sa iba nilang nilipatan o doon sa iba nilang inupahan ay yun pa rin ang reklamo ng mga kapitbahay ngayon ni Kuya Jonathan. Sabi nga ni Mrs. Ka-Business, binigyan ka namin na maayos na tirahan. Dahil sila yung nagbabayad no, inuupahan nila Kuya Jonathan. Pero, bakit hindi mo inaayos? At ito nga, purong reklamo ng kapitbahay yung natatanggap nitong may-ari ng inuupahan. Kaya ang pasya nito si Ate Jenny ay ialis na doon si Kuya Jonathan sa inuupahan nila. Dahil nga ang dami na nagre-reklamong kapitbahay. At ito si Ate Myra naman. Kaya ito'y kasama nito sila Kuya Jonathan. Papunta nga dito sa kay Laka Business.
ay dahil naaawa naman ito dito kay Kuya Jonathan. At ang pasya niya ay ibalik na lang sila Kuya Jonathan doon sa dati nilang inuupahan na pagmamay-ari nga nito si Ate Myra. At pag naandun na daw ito sila Kuya Jonathan at ito si Nanay Marita, ay siya na lang yung gagabay-gabay. Dahil itong si Kuya Jonathan nga daw po ay kahit papaano ay nakikinig dito kay Ate Myra. At dito guys ay nabanggit nga nito sila Ate Janet at Ate Myra na ito si Kuya Jonathan ay gusto nga pong bumalik dito sa ka-business house o dito kay ka-business. Pero sa tanong ni ka-business na ano naman gagawin mo dito? Ayan, sumagot din dyan ay si Ate Myra. Ang sabi nga dito ni Ate Myra ay kukonsumihin ulit kayo. Kaya nga nagtawanan sa sagot na ito ni Ate Myra. Dahil yun naman talaga ang nangyayari. Pag ito si Kuya Jonathan ang hawak mo, ay talaga namang uubusin ito ang iyong pasensya. Dahil sa kabila ng ginagawa mong pagtulong sa kanya, sa kabila ng ginagawa mong paggabay sa kanya, ay ang ending nito, ikaw pa yung mamasamain nito. At pag pinuna mo naman siya sa kanyang sinabi, ay ang lagi nitong depensa sa kanyang sarili, ay kaya niya nasabi yun, ay kasi daw wala siyang pinag-aralan. Hindi daw siya marunong mag-isip. Bobo daw siya. Yan yung lagi at paulit-ulit niyang depensa sa kanyang sarili. Na alam naman natin na yan ay defense mechanism lang niya. Kaya nga dito ay tinapat ni ka-business itong si Kuya Jonathan na nung una nga magkausap sila nito si Kuya Jonathan na ito si Kuya Jonathan nga ay gustong bumalik dito sa ka-business house o dito sa ka-business family, ay kinausap ni ka-business ang kanyang mga anak dahil bilang respeto na kasama niya sa bahay ang kanyang mga anak, ay kinausap din niya yung kanyang mga anak at kinuha din ni ka-business yung opinion ng kanyang mga anak. At ang pasya ng kanyang mga anak ay tulungan na lang ito sila Kuya Jonathan sa abot ng kanilang makakaya. Pero hindi na ito muling tatanggapin na bumalik pa dito sa ka-business family o dito sa ka-business house para maniraan. Dahil pure consumption lang naman talaga ang naging dala dito nito si Kuya Jonathan Yung bang tipong nagpapag-good vibes kayo pero yung kasama mo ay bad mood naman. Kaya nawawala ng saysay yung pagpapag-good vibes nyo. Kumbaga nakaharang agad nito si Kuya Jonathan. Kaya mahirap talagang kasama itong ganitong tao. Para sa akin kung halimbawa sa akin yan isasama, ay makatanggihan ko din. Dahil napakahirap kasama ng ganitong klase ng tao. Na yung bang walang ibang pinapaniwalaan kundi yung kanyang sarili. Na pag pinangaralan mo, oo sa'yo, pero hindi ka naman papakinggan. At ang mas susundin niya ay kung ano yung paniniwala niya. Napakahirap ng ganitong klase ng tao. Na ito yung tipo ng tao na gusto mong baguhin, pero sila mismo ay ayaw nilang baguhin yung kanilang sarili. Kaya dito sa pag-uusap nilang ito, ang napagpasyahan nila dito ay ilipat nga itong sila Kuya Jonathan dito sa dati nilang inuupahan sa bahay nito si Ate Myra. At sinabi nito si ka-business na kumbinsihin pa rin nito si Kuya Jonathan, itong si Nanay Marita, na magpadala doon sa Home for the Aged. At maging ito si Kuya Jonathan, ay sabi nga ni Mrs. Ka-business, kumbinsihin mo din yung sarili mo na madala kayo doon o madala si Nanay Marita doon sa Home for the Aged. Kasi nga hindi naman kayang alagaan ito si Kuya Jonathan ng mabuti itong si Nanay Marita. Ay isipin nyo nga, isang buwan bago maligo itong si Nanay Marita. Ito ba yung naaalagaan ng maayos? Di ba guys? Ay samantalang kung nandun sa talagang tamang kinauukulan
para mag-alaga ng mga matatanda, itong si Nanay Marita, ay maasikaso ito na maayos. Mula doon sa kalinisan, sa pagkain, at sa mga iba pang kailangan nito si Nanay Marita. Kaya nga, yun ang sabi nila ka-business, na kumbinsi na maigi nito si Kuya Jonathan ang kanyang sarili at ito si Nanay Marita para nga madala nila doon sa comfort age. At itutuloy nila ka-business ang pag-aasikaso patungkol doon. At dito sa ganitong usapan ay umuo ito si Kuya Jonathan. Kaya lang syempre, alam naman natin ang katangian nito si Kuya Jonathan. Hindi natin alam kung ito nga ba ay bukal sa kalooban niya o kanyang gagawin. O baka naman kumbinsihin pa rin niya ito si Nanay Marita na wag na lang magpadala doon kasi nga ayaw niya doon. Ito kasi yung mahirap kay Kuya Jonathan. Sobrang sarado ng kanyang isipan. Kaya ewan ko kung ano mangyayari sa mag-inang ito. Kung ito si Kuya Jonathan ay pananatilihin yung katigasan ng ulo. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa walang sawa pong nanonood sa aking mga ina-upload na video. At sa hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka pwede naman pong makipindot na ng subscribe button. At maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yan, bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am. At maraming salamat po doon sa patuloy nyo pong pagsuporta at walang sawa nyo pong panonood sa aking mga video. At shoutout din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, maraming salamat din po doon sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin. At sa lagi nyo pong pagpapadala ng blessing sa akin. Maraming salamat po ma'am. At shout out din po dito kay Ma'am MK Inday Okray. At syempre ganoon din po sa aking mga kasamahang reaktor na sila Ma'am Fleurs Channel, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Kamix Vlog, Kalingap Turak, Taong Gala at Katangay PLC. Shout out po sa inyo. At yun, muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.